Sa loob ng isang modernong opisina sa gitna ng lungsod, kilala si Lorenzo bilang isa sa mga pinakamaasahang empleyado. Palaging maayos ang kanyang pananamit, laging maagang pumasok, at tila walang kapantay pagdating sa pakikipag-usap sa management. Sa tuwing may meeting, siya ang madalas na magsalita. Malinaw, kumpiyansa, at tila laging may baong matatalinong ideya. "Magaling ka talaga, Lorenzo," sabi ng kanilang manager matapos ang isang presentasyon. "Kung ganito ka palagi, malayo ang mararating mo." Ngumiti lamang siya, bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may lihim na hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng ideyang kanyang ipinagmamalaki ay kanya. Sa kabilang bahagi ng opisina, tahimik lamang na nagtatype si Micah. Kilala siya bilang isa sa pinakamatalino pagdating sa data analyst. Hindi siya pala salita, ngunit kapag siya na ang gumawa ng report, siguradong pulido at walang mali. Sa kabilang cubicle naman ay si Bernice. Naabala sa pagdidisenyo ng isang proposal. Malikhaing isip ang puhunan niya, at kadalasan ang mga visual na concept niya ang dahilan kung bakit naaprubahan ang mga proyekto. Hindi rin pahuhuli si Rayleigh, na mabilis magtrabaho at kayang tapusin ang mga ulat sa oras o mas maaga pa. Samantalang sa Edward naman ay tahimik ngunit napakahusay sa teknolohiya. Siya ang madalas takbuhan kapag may problema sa system o kailangan ng solusyon. Lahat sila ay may kanya-kanyang galing at lahat sila ay napansin ni Lorenzo. "Grabe, ang galing ng ginawa mong analysis," ani ni Lorenzo kay Micah, habang nakasandal sa gilid ng cubicle nito isang araw. Napatingin si Micah, bahagyang nagulat. Salamat. "Pwede bang makita? Baka kasi makatulong sa presentation ko mamaya." Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Micah ang file. Para sa kanya, simpleng pagtulong lang iyon sa isang katrabaho. Ngunit para kay Lorenzo, isa na namang pagkakataon iyon. Lumipat naman siya kay Bernice, kinahapunan. "Napakaganda ng design mo," sabi niya habang tinitignan ang screen nito. "Ang linis at ang creative. Pwede ko bang gamitin to bilang reference ko?" Ngumiti si Bernice. "Sure, walang problema." Ganito rin ang ginawa niya kina Rayleigh at Edward. Unti-unting lumalapit, nagiging palakaibigan, at tila tunay na interesado sa kanilang ginagawa. Sa paningin ng iba, si Lorenzo ay isang mabait na katrabaho, supportive, approachable, at team player. Ngunit sa bawat papuri, sa bawat pakikipag-usap, may nakatagong layunin. Pinag-aaralan niya sila, inaabangan ng bawat ideya, at iniipon ang lahat ng maaari niyang gamitin. Kinabukasan, isang mahalagang meeting ang ginanap. Naroon ang buong team, kasama ang management. Isa-isang nagbahagi ng updates ang bawat empleyado. Ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Lorenzo, agad niyang inagaw ang atensyon ng lahat. "Sir, may naisip po akong bagong approach para mas mapabuti po ang performance ng project." Kumpiyansa niyang saad. Habang nagsasalita siya, pamilyar ang mga ideyang lumalabas sa kanyang bibig. Pamilyar kay Micah, kay Bernice, at kay Rayleigh, pati na rin kay Edward. Ngunit walang nagsalita. Natapos ang presentasyon sa malakas na palakpakan. "Impressive, Lorenzo," sabi ng manager. "Napaka-innovative ng mga ideas mo." Muling ngumiti si Lorenzo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang kahulugan ng kanyang ngiti. Sa likod ng lahat ng papuri, nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na laro, at walang sino man sa opisina ang nakakaalam kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin para lamang manatili sa tuktok. Matapos ang matagumpay na presentasyon ni Lorenzo, mas lalo siyang naging sentro ng atensyon sa opisina. Sa tuwing dadaan ang kanilang manager, siya ang unang kinakamusta. Sa tuwing may bagong proyekto, pangalan niya ang unang binabanggit.
Ngunit sa likod ng pag-angat niyang iyon, mas naging aktibo rin siya sa pakikisalamuha sa kanyang mga katrabaho, lalo na sa mga taong alam niyang may talento. Isang hapon, nadatnan ni Lorenzo si Rayleigh na abalang-abala sa paggawa ng weekly report. "Uy, ang bilis mo talaga," sabi niya habang sumisilip sa monitor. "Hindi pa tapos yung iba. Ikaw malapit na." Ngumiti si Rayleigh, bahagyang napapagod. "Kailangan deadline na kasi bukas. Pwede bang makita? Baka may matutunan ako sa format mo," ani Lorenzo. Tila inosente. "Sure," sagot ni Rayleigh. Agad na ipinakita ang file. Tahimik na pinagmasdan ni Lorenzo ang laman nito. Mga graphs, summaries, at analysis na malinaw at organisado. Sa isip niya, isa na naman itong kayamanang pwede niyang gamitin. Sa kabilang banda, si Edward naman ay busy sa pag-aayos ng isang system error. Lumapit si Lorenzo na may dalang kape. "Pre, mukhang puwet ka," biro niya. "Oh, kape muna." Napangiti si Edward. "Salamat medyo komplikado kasi yung issue." Paano mo ba inaayos yan?" "Ang galing mo talaga sa ganito, no?" tanong ni Lorenzo habang nakikinig at pinupuri ang lalaki. Teknikal at puno ng solusyon. Habang nagsasalita ito, tahimik namang iniimbak ni Lorenzo ang bawat detalye. Ganito rin ang nangyari kay Bernice at Micah. Sa bawat araw, mas lalong lumalapit si Lorenzo sa kanila. Nagbibigay ng papuri, nakikinig at kunwaring natututo. Ngunit sa bawat paglapit niya ay merong kapalit. Sa susunod na meeting, muling nagsalita si Lorenzo. "Sir, may ginawa po akong report format na mas madaling intindihin," sabi niya habang ipinapakita ang slides. Napakunot ang noo ni Rayleigh. Pamilyar kasi ang format. Yun ang ginawa niya kahapon. Sumunod naman ang isang system improvement na iprinisinta ni Lorenzo. Napatingin si Edward. Parehong-pareho yon sa solusyon na ibinahagi niya ilang araw lang ang nakakalipas. At nang ipakita ang bagong visual concept, napahinto si Bernice. "Sandali, ganyan ang design ko pulong niya sa sarili. Ngunit muli, walang nagsalita. "Napakagaling talaga ni Lorenzo," sabi ng manager. "Ang dami mong naiambak sa team." Nagpalakpakan na naman. Sa gilid ng conference room, tahimik lamang ang apat. Hindi nila alam kung papaanong sisimulan ang pagdududa. Sa isip nila, baka nagkataon lang. Baka pareho lang sila ng naisip. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit itong nangyayari. Hindi lamang iyon. Unti-unti ring nagbabago ang kilos ni Lorenzo. Sa isang pagkakataon, narinig ni Micah na kausap nito ang manager. "Sir, napapansin ko po kasi na minsan nahihirapan si Micah ang mag-explain ng ideas niya. Sayang kasi, maganda sana." Napahinto si Micah sa kanyang paglalakad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Isang araw naman, narinig ni Rayleigh na sinasabi ni Lorenzo. "Minsan po kasi nadidelay ang reports. Baka kailangan lang po ng kaunting guidance." At kay Bernice naman, "Pagaling siya pero minsan kulang sa direksyon." Unti-unting tinatahi ni Lorenzo ang kwento. Isang kwentong siya ang bida at ang iba ay tila palaging kulang. Sa panlabas, siya ang huwarang empleyado. Ngunit sa likod nito, isa-isa niyang inaangkin ang bunga ng paghihirap ng iba. Habang dahan-dahang sinisira ang kanilang pangalan. At habang tumatagal, mas lumalalim ang kanyang laro. Isang larong puno ng panlilinlang at wala pa ring handang lumaban. Habang patuloy ang pag-angat ni Lorenzo sa opisina, unti-unti namang nabobo ang tanong sa isip ng kanyang mga katrabaho. Sa simula, pilit nilang binabaliwala ang kanilang mga napapansin. Umaasang baka nagkakataon lamang ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas malinaw ang pattern na hindi na kayang ipagsawalang bahala. Isang umaga, maagang dumating si Micah sa opisina. Tahimik niyang binuksan ang kanyang laptop at ipinagpatuloy ang isang analysis na matagal na niyang pinag-iisipan. Isang bagong approach ito na makakatulong sana sa kanilang proyekto. Isang ideyang hindi pa niya naibabahagi kahit kanino.
Makalipas ang ilang oras, nagkaroon ng biglaang meeting. "Team, may gusto akong i-present na bagong strategy," sabi ni Lorenzo habang nakatayo sa harap. Habang nagsisimula siyang magsalita, unti-unting nanlamig si Micah. Bawat detalye na binabanggit ni Lorenzo ay parehong-pareho sa naisip niya. Hindi pa niya iyon nababahagi. Hindi niya pa iyon na ipapasa. Ngunit naroon na. Malinaw na ipinapakita na para bang si Lorenzo ang nakaisip. Napayuko si Micah. Pilit na inuunawa ang nangyayari. "Paano?" bulong niya sa sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng opisina, si Bernice ay nakatitig sa kanyang screen. Pinubuksan niya ang isang lumang file. Ang design concept na ginawa niya noong nakaraang linggo. Hindi niya pa iyon na ipapasa. Ngunit bigla itong lumabas sa presentation ni Lorenzo kahapon. Pinagkumpara niya ang dalawa. Parehong-pareho. Mula sa kulay hanggang sa layout. Halos walang pinagkaiba. "Hindi na ito coincidence," mahina niyang sabi. Sa pantry, nagkataong nakita sina Rayleigh at Edward. "Napansin mo ba?" tanong ni Rayleigh habang umiinom ng tubig. Kung tungkol kay Lorenzo, oo, sagot na Edward. Diretso. Sandaling natahimik ang dalawa. "Yung report format na ginamit niya, akin yun," dagdag ni Rayleigh. Napabuntong hininga sa Edward. "Yung system solution kahapon, ideya ko naman yun." Nagkatinginan sila, parehong may pagdududa. Ngunit ngayon ay may kumpirmasyon na. Hindi lang sila nag-iisa. Kinahaponan, nagtipon-tipon ng 4 sa isang tahimik na sulok ng opisina. Medyo alanganin pa sila sa isa't isa. Ngunit alam nilang kailangan nilang magsalita. "May gusto akong itanong," panimula ni Micah. "Sa tingin niyo ba, kinukuha ni Lorenzo yung mga ideyas natin?" Tahimik, hanggang sa tumango si Bernice. "Akala ko ako lang," sabi niya. "Pero hindi na normal yung nangyayari." "Same," dagdag na Rayleigh. Paulit-ulit na. Tumingin sila kay Edward, na kanina patahimik. Hindi lang basta kinukuha. Seryoso niyang sabi. Inaangkin niya, at ang mas malala pa, sinisiraan niya tayo. Napakunot ang noo ni Micah. "Anong ibig mong sabihin?" "May narinig ako," sagot na Edward. Kinakausap niya yung manager patungkol sa performance natin. Doon tuluyang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na ito simpleng pagkuha ng idea. Isa itong planadong panlilinlang. Ngunit kahit malinaw na ang lahat, may isang problema pa rin. Wala silang ebidensya. "Kung magsasalita tayo, baka tayo pa ang mapagkamalan," sabi ni Bernice. "Oo, tama. Sa ngayon kasi, siya ang mas pinapaniwalaan," dagdag na Rayleigh. Tahimik na napaisip si Micah. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Samantala sa kabilang dulo ng opisina, nakaupo si Lorenzo sa kanyang swivel chair. Nakatingin sa malayo habang bahagyang nakangiti. Alam niyang nagsisimula ng magtanong ang iba, ngunit para sa kanya, huli na ang lahat. Nasa kanya na ang tiwala ng management. At hanggat wala silang patunay, mananatili siyang nasa itaas. Ngunit hindi niya alam, ang mga taong ginamit niya ay unti-unti nang nagigising. At sa likod ng katahimikan, nagsisimula ng mabuo ang laban na hindi niya inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam sa loob ng opisina. Hindi na tulad ng dati ang samahan ng bawat isa. Kung noon ay may tawanan sa pagitan ng trabaho, ngayon ay napalitan ito ng katahimikan at pag-iwas. Si Micah na dati puno ng kumpiyansa sa kanyang ginagawa, ay nagsimulang magduda sa sarili. Tuwing may ideya siyang naiisip, nag-aatubili na siyang ibahagi ito. Natatakot siya na baka muli na naman itong maagaw at gamitin laban sa kanya. Isang beses, tinanong siya ng kanilang manager sa meeting. "Micah, may input ka ba dito?" Saglit siyang natigilan. Alam niyang may maibibigay siya. Ngunit pinili niyang umiling. "Wala po, sir." Sa gilid, napansin ni Lorenzo ang kanyang pananahimik at lihim itong ikinatuwa. Samantala si Bernice ay halos hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Ilang beses na niyang nahuhuli ang sarili na nakatitig lamang sa screen.
Iniisip kong may say-say pa ba ang kanyang ginagawa kung may ibang umaangkin naman ito. Pinaghirapan ko to, bulong niya habang tinitignan ng isang bagong design. Ngunit imbes na ipagmalaki ito, isinara niya na lamang ang file. Si Rayleigh naman ay napuno ng stress. Dumadami ang puna sa kanya. Late reports, kulang sa detalye, at mga bagay na hindi naman dati nangyayari. Rayleigh, kailangan mong ayusin ang performance mo, sabi ng manager isang araw. Napayuko siya. Alam niyang hindi yun totoo, ngunit wala siyang maipakitang patunay. Sa kabilang banda, si Edward ay lalong naging tahimik. Mas pinili niyang sarilihin ang trabaho at wag na itong ibahagi kahit kanino. Ngunit alam niyang hindi yun sapat para pigilan si Lorenzo. Habang ang apat ay unti-unting nawawalan ng lakas, si Lorenzo naman ay patuloy na umaangat. Mas lalo siyang naging kumpiyansa, mas madalas magsalita sa meeting at mas malakas ang boses. Mas maraming papuri ang natatanggap. Ngunit hindi pa siya kontento. Unti-unti niyang pinapalala ang sitwasyon ng iba. Sir, napansin ko po kasi na parang nahihirapan si Rayleigh sa deadlines, sabi niya isang araw sa manager. Oo nga, napapansin ko rin, sagot nito. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niya, si Bernice po, magaling pero minsan hindi consistent. At kay Micah, maganda ang mga ideas niya, pero hindi niya masyadong naipapakita. Parang kulang pa sa training. Dahan-dahang hinuhubog ni Lorenzo ang pananaw ng management. Isang larawan kung saan siya ang pinakamahusay sa lahat at ang iba ay kulang. Hanggang sa dumating ang isang malaking balita. Team, may bagong project tayo, anunsyo ng manager. Malaki ito at kailangan natin ng solid na output. Napatingin ang lahat kay Lorenzo. I want Lorenzo to lead this project, dagdag ng manager. Sandaling natahimik ang buong grupo. Ngunit hindi roon nagtapos ang sorpresa. At gusto ko, nakasama mo sina Micah, Bernice, Rayleigh at Edward. Nagkatinginan ng apat. Para bang binigyan sila ng pagkakataon o isang pagsubok. Pagkatapos ng meeting, tahimik silang naglakad papunta sa pantry. Walang nagsasalita, ngunit pare-pareho ang iniisip. Hindi na ito basta problema. Isa na itong laban. Hindi na pwedeng ganito. Sa wakas ay sabi na Rayleigh. Pinasag ang katahimikan. Tumango si Bernice. Kung hindi tayo kakilos, tuloy-tuloy lang siya. Tumingin si Micah kay Edward. Anong gagawin natin? Sandaling nag-isip si Edward, saka huminga ng malalim. Kung wala tayong ebidensya, sabi niya, gagawa tayo. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na sila biktima. Handa na silang lumaban, hindi sa galit, kung hindi sa katotohanan. At sa unang pagkakataon, si Lorenzo ay hindi na lamang ang may kontrol sa laro. Hindi naging madali ang naging desisyon ng apat. Sa loob ng mahabang panahon, tiniis nila ang pananahimik, ang pagdududa, at ang unti-unting pagkasira ng kanilang reputasyon. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanila. Kung hindi sila kikilos, tuluyan silang malulubog habang si Lorenzo ay patuloy na aangat gamit ang kanilang pinaghirapan. Kinabukasan, mas maaga silang nagkita-kita sa opisina. Wala pang ibang empleyado at tahimik ang buong lugar. Perpekto para sa isang seryosong usapan. Sigurado pa tayo dito? Tanong ni Bernice. Halatang kinakabahan. Kapag nagkamali tayo, baka lalo lang lumala. Mas lalala kung wala tayong gagawin, sagot na Rayleigh. Hindi na natin pwedeng hayaang gamitin niya tayo. Tahimik na nakikinig si Micah, habang si Edward naman ay may hawak na laptop. Tila may iniisip ng plano. May paraan, sa wakas ay sabi ni Edward. Pero kailangan natin ng tiyaga at timing. Napatingin sa kanya ang tatlo. Gagamitin natin yung system, paliwanag niya. Lahat ng ginagawa natin, files, edits, access, may record yan. Kailangan lang natin i-prepare ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Micah. Maglalagay tayo ng malinaw na trail. Sagot niya. Timestamp, version history,
at identifiers para kapag kinuha niya ulit, may ebidensya tayo kung saan nanggaling. Unti-unting naunawaan ng lahat. Hindi nila pipigilan si Lorenzo. Hayaan nila siyang magkamali at doon siya mahuhuli. Nagsimula silang magtrabaho bilang isang tunay na team. Gumawa sila ng isang bagong proposal para sa mas malaking project. Isang ideyang pinag-isipan nilang mabuti, pinaghirapan at siniguradong pulido. Ngunit may kakaiba sa kanilang ginawa. Sa bawat bahagi ng proposal, si Micah ay naglagay ng specific phrasing. Sa kanyang analysis na siya lamang ang gumagamit. Si Bernice naman ay naglagay ng maliit ngunit natatanging design element na hindi madaling mapansin ng iba. Si Rayleigh ay nag-embed ng unique formatting reports at si Edward ay nag-setup ng system logs at tracking na magre-record kung sino ang mag-access ng file at kailan. Sigurado bang hindi niya mapapansin? Tanong ni Bernice. Hindi, sagot na Edward. Kasi hindi niya alam na may hinahanap tayo. Matapos nilang buuin ang proposal, sinigurado nilang hindi ito kaagad ipapasa. Sa halip, pinag-usapan nila ito sa isang lugar kung saan maaaring marinig ni Lorenzo. Sakto nga, isang hapon, habang nag-uusap sila sa meeting room, napadaan si Lorenzo. Hindi siya pumasok, ngunit sapat ang kanyang narinig upang makuha ang interes niya. May bago tayong concept, pero hindi pa final, sabi ni Micah. Sinadya niyang magsalita ng ganon. Sayang naman kung hindi pa maipakita kaagad, dagdag na Rayleigh. Tahimik lamang si Lorenzo habang dumaraan, ngunit sa kanyang isip, may nabuo ng plano. Kinagabihan, nag-check sa Edward ng system logs. At doon niya nakita ang inaasahan niya. May nag-access ng file, sabi niya kinabukasan. Ipinakita ang laptop sa grupo. Sino? Sabik na tanong ni Bernice. Tinignan ni Edward ang screen. Saka tumingin sa kanila. Si Lorenzo. Tahimik silang lahat. Hindi dahil nagulat sila, kung hindi dahil kumpirmado na. Ngayon, hawak na nila ang simula ng katotohanan. Ano ang next step natin? Tanong ni Rayleigh. Huminga ng malalim sa Edward. Hayaan natin siyang tapusin ang ginagawa niya. Sagot niya, para sa uli, wala na siyang kawala. Sa kabilang banda ng opisina, nakaupo si Lorenzo, abala sa pag-aayos ng presentation. Ngumiti siya habang tinitingnan ng file. Isang panibagong ideya na naman, na muli niyang aangkinin. Sa isip niya, isa na naman itong hakbang papunta sa mas mataas na posisyon. Ngunit hindi niya alam, ang mismong ginagawa niya ang magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Dumating ang araw ng pinakamahalagang meeting sa proyekto. Lahat ay present. Ang management, ang buong team, at maging ang ilang executives na bihirang dumalo sa ganitong presentasyon. Ramdam sa loob ng conference room ang bigat na inaasahan. Tahimik na nakaupo si Micah, Bernice, Rayleigh, at Edward sa isang gilid. Hindi man halata sa kanilang mga mukha, bawat isa naman sa kanila ay kinakabahan. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil alam nilang dito na magtatapos ang lahat. Sa harap, nakatayo si Lorenzo. Maayos ang kanyang suot. Kumpiyansa ang tindig at may bahagyang ngiti sa labi. Ito na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Good morning everyone, panimula niya. Today, I will be presenting a new proposal that I personally developed to improve our project performance. Nagpalakpakan ng ilan. Habang nagsisimula siyang mag-present, isa-isang lumabas ang mga ideya. Ang analysis ni Micah, ang design ni Bernice, at ang structure ni Rayleigh, at pati na rin ang system solution ni Edward. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila tahimik na nakikinig lamang. Pinagmamasdan nila si Lorenzo kung paano niyang buong kumpiyansang inaangkin ng lahat. Sa bawat slide, lalo siyang naging sigurado sa sarili. And this approach will significantly increase our efficiency. Pagtatapos niya, sabay tingin sa management. Impressive, sabi ng isa sa mga executives. Very well thought out. Ngumiti si Lorenzo.
Handa na sanang tumanggap ng papuri, ngunit biglang may tumayo. "Sir, pwede po bang magsalita?" Lahat ay napalingon. Si Edward, bahagyang kumunot ang noo ni Lorenzo, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. "Of course," sagot ng manager. Lumapit si Edward sa harap, dala ang kanyang laptop. Hindi siya nagmamadali, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang presensya. "Gusto ko lang pong ipakita ang ilang details patungkol sa proposal na to," sabi niya. Nag-click siya. Lumabas sa screen ng system logs. "Ang file pong ito ay unang ginawa noong ganitong oras," paliwanag niya. "At ang original na author ay hindi si Lorenzo." Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa loob ng silid. Napatingin ang manager kay Lorenzo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong nito. Sumunod si Micah. Lumapit at nagpakita ng kanyang original na draft. Yung analysis po, ako po ang gumawa. Sabi niya. Nanginginig ngunit matatag ang boses. Kasunod si Bernice. At yung design concept po, akin naman po yan. Dagdag niya. Lumapit si Rayleigh. Hawak ang mga email records. At ito po yung proof na pinag-usapan namin ito bilang team. Bago pa man ito lumabas sa presentation. Tahimik ang buong kwarto. Lahat ng mata ay nakatuto kay Lorenzo. "Lorenzo!" Tawag ng manager. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng masasabi. Hindi ganun yun," pilit niyang sabi. "Nag-collaborate lang kami." "Pero bakit po nakalag na siya ang nag-access at nag-copy ng file bago ang presentation?" Direktang tanong ni Edward. Ipinakita niya ang eksaktong oras at detalye ng access. Wala nang lusot. Unti-unting nawala ang kumpiyansa ni Lorenzo. Ang dating matatag niyang tindig ay napalitan ng kaba. Ang kanyang ngiti ay tuluyang naglaho. Ang taong dating hinahangaan, ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat. Hubad ang katotohanan. "Explain this," malamig na sabi ng isa sa mga executives. Ngunit walang maibigay na malinaw na sagot si Lorenzo. Ang bawat segundo ay parang isang matinding dagok sa kanyang reputasyon. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng kanyang itinayo ay bigla na lamang gumuho. At sa harap ng lahat, tuluyan siyang nahuli. Hindi dahil sa pagkakamali ng iba, kung hindi dahil sa sarili niyang kasakiman. Matapos ang insidenteng iyon, walang sino man ang agad na nagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay tila na natili sa loob ng conference room. Kahit natapos na ang meeting, isa-isang nagsialisa ng mga tao. Ngunit ang imahe ni Lorenzo, nakayuko, tahimik, at hindi makapagpaliwanag. Nanatiling nakatatak sa isip ng lahat ang kanyang ginawa. Kinabukasan, kumalat na sa buong opisina ang nangyari. Hindi man ito opisyal na inihayag sa lahat, mabilis pa ring nalaman ng mga empleyado ang detalye. Sa bawat bulungan, sa bawat tingin, malinaw na nagbago na ang pagtingin nila kay Lorenzo. Ang dating hinahangaan, ngayon ay pinagdududahan. Tinawag si Lorenzo sa opisina ng management. Doon, malinaw na ipiniliwanag ang kanilang desisyon. "Lorenzo, this is a serious violation of trust," sabi ng manager. "Hindi lang ito patungkol sa pagkuha ng credit. Sinira mo ang integridad ng team." Tahimik lamang siyang nakikinig. "Effective immediately, you are removed from the project. At habang iniimbestigahan pa ito, ikaw ay suspended." Parang bumagsak ang mundo ni Lorenzo sa mga salitang iyon. Lahat ng pinaghirapan niya, o mas tamang sabihing inangking niya, ay nawala sa isang iglap lang. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Wala nang bumabati sa kanya. Wala nang lumalapit. Ang mga taong dati niyang kinakaibigan, ngayon ay umiiwas na. At sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pakaramdam na siya na ang nasa ibaba. Samantala, sa kabilang panig, unti-unting naibalik ang tiwala sa apat. Tinawag sila ng management upang kilalanin ang kanilang kontribusyon. "Micah, your analysis was excellent," sabi ng manager. "Bernice, your design played a huge role in this project," dagdag nito. "Rayleigh, your reports were solid as always.
And Edward, your system tracking helped uncover the truth. Hindi man sila kaagad nagsaya, pero ramdam nila ang ginhawa ng pagkilala, ang bawat pagbabalik ng kanilang dignidad. Sa pagkakataong iyon, sila na ang pinakinggan, sila na ang mas pinaniwalaan, at higit sa lahat, sila na ang kinilala. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyang natanggal si Lorenzo sa kumpanya. Walang ingay, walang drama, isang tahimik na pagtatapos sa kanyang karera roon. Ngunit para kay Lorenzo, hindi yun simpleng pagkawala ng trabaho. Isa itong matinding aral. Sa pag-uwi niya isang gabi, napaupo siya sa kanyang silid, tahimik na nakatingin sa kawalan. Doon niya unti-unting naisip ang lahat. Kung papaano niyang sinimulan, kung papaano niyang niloko ang iba, at kung papaano siyang nahuli. Akala niya, ang talino ay nasusukat sa kung papaanong manglamang. Akala niya, ang tagumpay ay pwedeng nakawin, ngunit nagkamali siya. Dahil ang tagumpay na hindi pinaghirapan ay panandalian lamang, at ang kasinungalingan, gaano man ito katagal itago, ay laging may hangganan. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang apat sa kanilang trabaho. Mas matatag, mas maingat, at mas nagkakaisa. Hindi man nila hangad ang laban na yon, natutunan nilang ipaglaban ng tama, at sa huli, napatunayan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa papuri, kung hindi sa integridad na pinanghahawakan kahit walang nakakakita. At doon nagtapos ang kwento ni Lorenzo, isang paalala na ang kasakiman ay mayroong kapalit at ang katotohanan ay laging lalabas sa tamang panahon. Ilang buwan ang lumipas matapos ang nangyari kay Lorenzo. Nagpatuloy ang takbo ng opisina. Mga bagong proyekto, bagong deadlines at panibagong hamon. Ngunit para kina Micah, Bernice, Rayleigh at Edward, hindi na tulad ng dati ang lahat. May iniwang bakas ang karanasang iyon. Isang paalala kung gaano kahalaga ang tiwala at kung gaano ito kadaling masira. Sa pagkakataong ito, mas bukas na silang magbahagi ng ideya sa isa't isa. Hindi na sila natatakot na maagawan dahil natutunan nilang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang trabaho. Higit sa lahat, mas naging matibay ang kanilang samahan. Isang araw habang nasa pantry silang apat, napangiti si Bernice. Naalala niyo ba kung gaano tayo katahimik dati? Tanong niya. Bahagyang natawa si Rayleigh. Oo, parang takot na takot magsalita. At ngayon, dagdag ni Micah, tayo na yung pinapakinggan. Napangiti naman si Edward. Tama, maikli niyang sabi. Hindi man nila pinlano ang lahat ng nangyari. Nagbunga naman ito ng isang bagay na hindi kayang bilhin o nakawin. Ito ay ang respeto. Samantala sa ibang lugar, si Lorenzo ay nagsisimulang muli. Hindi naging madali para sa kanya ang maghanap ng panibagong trabaho. Sa bawat interview, dala niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Hindi niya man ito direktang ikinikwento, pero ramdam niya ang pagbabago sa sarili. Ang pagkawala ng kumpiyansa na dati niyang ipinapakita. Sa isang maliit na opisina kung saan siya pansamantalang natanggap, tahimik siyang nagtrabaho. Wala nang malakas na salita. Wala nang pag-aangkin ng ideya. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Mabagal, mahirap, ngunit totoo. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng simpleng report, napahinto siya. Walang papuri, walang nakakakita. Ngunit alam niyang kanya ang bawat bahagi nito. Doon niya napagtanto ang isang bagay na matagal na niyang binabaliwala. Ang tunay na halaga ng trabaho ay hindi nasusukat sa palakpakan, kung hindi sa katotohanang ikaw mismo ang gumagawa nito. Napabuntong hininga siya, hindi sa pagsisisi lamang, kung hindi sa pag-unawa. Hindi man niya mabago ang nakaraan, may pagkakataon pa siyang baguhin ang kanyang sarili. At sa kabilang banda, sa opisinang kanyang iniwan, patuloy na umuunlad ang apat. Hindi dahil sa agaw na kredito, kung hindi sa sariling sipag at integridad. Sa huli, naiwan ng isang aral na hindi malilimutan ng lahat ng nakasaksi. Ang tagumpay na ninakaw ay panandalian lamang. Ngunit ang tagumpay na pinaghirapan, ito ang nag-iwan ng tunay at pangmatagalang bakas.
Ang kwento ni Lorenzo ay malinaw na nagpapaalala na hindi lahat ng tagumpay ay tunay. Maaaring makakuha ng papuri sa pamamagitan ng panininlang. Ngunit palaging tandaan, ito ay pansamantala lamang. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!